Hi guys, welcome back to my channel. So today we are leaving Milan, Italy, and we are traveling to Rome, Italy. So guys, I just checked out from my hostel dyan, Ostello Bello, that I just booked on Klook. You can always use my discount code when you're booking hotel sa Klook, no? And then ang saya kasi ito lang yung train station, like 3 minutes away lang from my hotel or hostel. Andyan na yung Milano Central Station. So, bumili na ako ng aking reservation kahapon. I'm still using my Eurail pass, no, yung only train for 30 days. Pero, ang pinili ko yung may reservation. Kasi kapag may reservation, direct na siya from Milan to Rome. Like, wala ka ng stop. Meron namang walang reservation, pero parang 3 stops. And medyo hassle pa sa akin yung stop. Parang gusto ko sasakay na lang ako ng train, tapos diretso na agad ng Rome. So yun guys, I already have my ticket with me. Kasi kahapon, kung naalala nyo, bumili na ako ng reservation in advance. So let's go. Let's walk to that train station. Mga alas 10 pa lang ngayon. Ang train ko is 11 pa. Pero inagahan ko na lang baka magkaroon ng konting aberya. Guys, ito ang Milano Central Station. And then, check natin. Ayun na, meron na doon mga schedule ng trains. Check natin kung nakasulat na. So guys, this is my ticket. Ayan naman nakasulat dyan yung date. Ang sasakyan natin is Trenitalia from Milan Central to Roma Termini. The date, January 13. Time, 11:10. Second class, 1 adult. Car number 9. Seat number 10B. Tapos chinek ko siya dito sa screen. Ayan. Wala pa dyan yung 11:10. Hanggang ano pa lang sila? Hanggang 10:55. Hanggang 10:55 pa lang yung nandyan sa screen. So, siguro maya-maya lalabas na yung ating train 11:10 at kung anong platform. And since wala pa naman tayong schedule, siguro bili lang ako ng water. I'm still doing intermittent fasting. So, ang breakfast ko kanina is vitamin C. Pero nag-vitamin C ako every morning. Like, usually nagta-tablet ako ng morning. Tapos sa night naman, nagtutunaw ako ng para mga Berocca or may isa pa akong vitamin C. Parang 2 beses ako nag-vitamin C each day kasi iba-iba yung weather dito. Minsan mainit, minsan malamig. Tapos syempre yung katawan ko lakad ng lakad. So, if you're also traveling sa Europe or even hindi sa Europe, no? Always take vitamin C. Parang yun yung natutunan ko. Dati, pag nagja-Japan ako, nagko-Korea, ang bilis kong magkasakit, ang bilis kong ganyan-ganyan. Kasi hindi ako nagva-vitamins. Pero, nung na-discover ko yung vitamin C, kahit nag-snow tayo sa Switzerland, alam mo yung nagganong-ganon pa ako ng snow sa ulo ko. And, wala. Kasi I'm taking vitamin C. And then, syempre, nag-eat din ako ng mga fruits, mga vegetable. Baka nakakatulong din. Wala pa tayo. Saan tayo bibili ng water? Ayan, merong hagdan dito. Tinatamad ako umakyat. Meron kayang elevator dito. Wait lang, i-check natin. Maaga pa naman. Baka may elevator dito. So, kahapon, chinek natin. Ayun, may escalator. So, kahapon, chinek natin sa area na to. Kung magkano yung train, do, di ba? Usually, mga around 100 plus euros, mga 6,000 pesos from Milan to Rome. So, kung for example, lagi ka magti-train dito sa Europe, imagine 6,000. Aabot talaga siya ng mahal talaga mag-train din. For me, yung Eurail, ngayon ko lang siya na-appreciate. Medyo okay naman pala. Pero during the Spain trip, parang feeling ko, ayoko na mag-train. Di ba parang pina-experience natin lahat dun sa Spain. Kaso holiday season kasi talaga yun. Yung New Year, so ang dami talagang nangyayari. Pero ngayon, if you book your reservation in advance, parang hindi naman talaga siya like super complicated. Ang complicated lang yung kapag hindi ka nakapag-reserve in advance kasi laging fully book siya. Ang problema lang kapag, for example, hindi naman ako dadaan dun sa terminal, ang hirap magpa-reserve in advance. Pwede kang mag-call yata sa kanila or you can visit their website. Hindi ko pa nasa-try yung website. Yun yung train station guys. May nakasulat naman doon platform 1 to 3 on the left side. Platform 14, 1 to 13 pala. 14 to 22 on the right side. So mamaya na ako mapasok. Dito parang papasok ka lang. Yung train niya parang papasok ka lang sa isang or maraming gates. Tapos ikaw na maghanap ng platform mo. Hindi siya kagaya nung sa Spain. Parang may boarding, no? Doon ka lang mag-board sa mismong gate mo. Dito maraming gates, tas hahanapin mo na lang yung platform mo. Ikaw na ang magkukusa.
So mas strict sa Spain, no? Parang mas strict ba doon kasi meron pa mga checking of baggage. Dito ba meron? Parang wala naman dito, no? Doon lang yung parang may checking of baggage, may ganun pa, parang may boarding process. Ganyan. Bibili na pala ako ng food natin kasi 11 AM yung train, tapos 12, 1, 2, 3 hours yung biyahe ata or 3 and a half. So sa train na tayo magla-lunch. Pwede ba mag-cheat day ako? I mean, kumain ako ng pizza kasi hindi ako nag-breakfast, di ba? Kasi kailangan natin makain yung mga Italian food, di ba? Risotto pa lang yung nauna. Pizza ngayon. Tapos sa susunod yung pasta. Tapos gelato, ha? Dito na lang ako bibili o meron ditong tindahan sa may train. 7.6 euros. Kahit isang slice lang mabubusog na tayo. Ayun, Italian. Doon na tayo sa Italian pizza siguro, na? Spinato, margarita, porchetta. Ano kayang masarap dito? Ay, parang marami pa silang bread doon. Wait lang. Ayan, parang gusto ko to. Ayan o, 7.7, 6.9. Marami silang mga sandwiches dito. Parang sarap, my gosh. Ay, ito na lang para hindi masyadong ano. Parang wheat na lang tayo. Mag-wheat bread tayo. Kaso walang karne, no? Tomato lang. Ayan, may mga donuts sila. 3.7, 2.9 ang donuts, guys. Okay guys, it's already 10:37. Nakabili na ako ng ating pang lunch mamaya. Bili ako ng Italy pizza. Bili ako ng pizza, guys. And then, inaabangan ko lang yung platform ng train ko. Yun lang yung medyo crucial dito kasi marapit na mag-11, di ba? Pero wala pa rin yung ano, tingnan nyo. Wala pa rin yung boarding gates. Yung 10:40 nga wala pa. O, tingnan mo yung 10:40 Napoli, wala pa sila. Andun pa ako sa 11:10. Ayan, wala pa rin kaming platform, oh. Dalawa pa lang yung may platform, yung unang taas. So parang dapat ano ka talaga, parang alisto ka na baka kasi biglang nag-pop up na dyan yung platform mo. So tatakbo ka kasi, di ba malaki tong train station, oh. So what if yung platform ko nandun pala sa pinakadulo, di ba? So tatakbuhin mo siya, tapos minsan few minutes na lang aalis na, no? Mga 10-15 minutes na lang aalis na. So dapat alerto ka lagi dito sa mga ano. Medyo late sila nag-a-announce ng platform. Ayan guys, tingnan nyo, lahat kami nakaabang. Nag-aabang kami lahat. Nakatingin kami doon sa screen kung kailan kailan magsasabi ng boarding gate. Ayan guys, yung mga polis nila dito, tingnan mo ang popogi. Oh, pak. Huh? Pag naliligaw-ligaw ka, magpatanong-tanong ka kunyari, excuse me, where's the boarding gate for Rome? Sabi nila, bulag ka ba? Andun, no? Tignan mo doon. Kasi I just wanna talk to you kasi it's just that you're so cute. Nakakaba guys, kasi medyo kumukonti na yung mga nag-aantay. Kasi nagkakaroon na sila ng gate ng platform number. Sa amin wala pa, oh. Yung ito, yung blanco dito. Saan na ba yung kamay ko? Ayan, yung blanco dyan, yun sa amin. Ayun. Ay, hindi pa. Sa amin na lang yung natitira. Diba ito? Sir, yan. Lahat yan may mga number na dito sa right. Yung natitirang isang blanco, yan na lang yung wala. Okay, we are the survivors. May elimination process. Yung parang pag nag-pop up yung number, oh, nagsisialisa na. Tapos kami, we're still here. Don't tell me na madidelay. Yun guys, 11 PM na. Tsaka lang sinabi yung boarding gate. So 10 minutes na lang, tapos haba pa ng pila. Nakakaloka naman to. Form 11 daw tayo. Let's go. Nakakaloka naman yung 10 minutes na lang before i-announce yung platform. Tapos syempre yung mga tao magsisiksikan sa pila. Or dapat pala labas na kayo dito, no? Dito na pala dapat ako nagantay sa labas. Kasi meron din naman palang mga ano dyan, no? Listahan kung saang platform. Pero 11 daw tayo. Let's go. Mga 8 minutes na lang before. Nakakaloka. Ayun, nakita ko ng 11. Thank you, Lords. Yan guys, mga nakasulat naman yung mga platform number 12. Doon tayo sa 11. Car number 9. May na ako mag-vlog guys kasi tatakbo ako. Ha? Guys, nakating na ako. It's currently 11:08.
11:10 yung alis nito. So 2 minutes before, tinakbo ko na talaga. Ang hassle no, parang matagal i-announce yung gate. And then, di ba tumakbo ako? Ito pa nga may kwento ko. Tumakbo ako, bumili ako ng pizza, di ba? Yung lalagay, naka paper bag lang kasing pizza. Nabutas yung paper bag. Nahulog yung pizza. Nahulog yung pizza ko. So, ang ending, buti na lang may ano ako, saging. Binili ko to kagabi. Sabi ko parang busog pa ako. Hindi ko na muna kakainin. Yung pala yung purpose. Hindi ko dapat kainin kagabi kasi mahuhulog pala yung pizza ko today. Sayang naman. Baka sinasabi ni Lord, nag-cheat day ka na kahapon. Cheat day ka na naman today. No. So, yun, nahulog yung pizza ko, guys. Alam mo, hindi ko na pinulot. Sabi nga ng babae. Kasi tumatakbo ako. Sabi ng babae, it's okay. Kasi pupulutin ko pa sana. Sabi, it's okay. Parang huwag mo nang pulutin. Kasi nga, nagmamadali na ako sa train. So, that's our story. I'm just gonna eat this. And then, travel time is 3.5 hours. So, I'll see you in Rome maybe after 3.5 hours. And guys, ito yung Italy. Ito yung dadaanan ng train. No? Medyo hawig din siya sa Philippines ng slide kasi mag-green. So, may mga rice fields din sila, no? Ayan. Guys, and just like that, after traveling for 3.5 hours, we finally arrived. Ma tu fai live? Vedere? And do you live stream? no, just YouTube channel. Ah, okay. I have a YouTube channel too. You are in live? No. Ah, okay. Sorry for that. Do you want to say hi? Yeah. Hi. What's your name? It's called Luca. Luca. Hi, Italian Luca. YouTuber too, and yeah. Oh. Like, but yours is more professional, like. Nice. You're like model? No, I'm not a model. I'm just no, a... just influencer? Yeah. Have a good life. You too. Bye. Thank you. Medyo hesitant ako kasi bigla niya akong kinakausap. Pero mukhang ano lang naman siya, curious lang talaga siya. Akala ko parang i-scamin ako or something. Hindi naman. Mukhang sabi niya lang na kung YouTube. Ewan ko. I'm not sure. May mga trust issues ako. But yeah, we're finally here in Europe na. And yung travel time 3.5 hours, no? Walang delay. Wala naman tayo naging problema sa train. Isang biyahe lang, diretso lang naman yun. Ang problema ko lang is sobrang nagugutom na. So nagugutom na ako kasi natapon yung pizza natin. Yun na nga lang inaasahan natin na lunch. Hala, may pizza dito. Wait lang, is this a sign? Is this a sign na kumain muna ako? Kasi malapit na mag-alas 3. But my hotel kasi is malapit lang. My hotel is just 12-minute walk. So I'm staying in The Rome Hello. Ayan, The Rome Hello. 12-minute walk. Sige, i-walk ko na muna to guys para wala na akong mga bit na mga luggage. Maka-check-in na muna ako and then mamaya makakain tayo. Although marami ng option dito. Sige, kaya ko pa naman 12 minutes para ma-drop off lang natin yung mga gamit and then we can explore Rome. Our first itinerary is to eat. Sobrang nagugutom na ako. Guys, pagkalabas ng station, ang bubungad sa atin, welcome to Rome, Italy! Ayan, no? Lalaban agad yung architecture nila. Lakad lang ako ng mga 12 minutes ha. Bibilisan ko lang para makakain na tayo. And then I'll update you later, alligator. So guys, nakarating na ako dito sa aming hostel. At parang nagagandahan ako sa hostel namin. So wait lang, i-quick room tour ko kayo. Wait lang, paano ba? And this is the bed. Meron akong sariling locker. Ayan, may susi naman ako. Meron akong saksakan. May own ilaw. Finally, nandun ako sa baba. Ayan. Meron kami. Ayan. Maganda yung ano. Ayan yung hostel, oh. Meron kaming area sa labas na maganda. Mamaya, lalabas tayo. Dito may mga tao. Meron nag-i-snore pero ganun talaga yan. Tapos ito yung aming CR. Merong
Ayan. Maganda rin yung kung malinis naman, ito yung pupo area. Ito naman yung shower area. Tara, labas tayo dun kasi nagagandahan ako sa labas. I'm doing a vlog. Oh, Where are you from? I'm from South Korea. Oh, you're from Korea? Yeah. What's Where your are you from? I'm from the Philippines. Philippines. Yeah. My name is Sangmin Yum. Songmin Young. Yeah. And what's your name? Marvin. Marvin. Where nice to are meet you from in Korea? Korean in Seoul. Seoul? Yeah. Oh. Have you ever been? Yeah, I've been to Seoul many times. Oh. I love Seoul. Philippines? Yeah. Yeah. Oh, I love Philippines. Which area? That capital? What? Manila? Yeah. You went to Manila? Yeah. Okay. I have been a lot of time. Oh, why? What did you do there? I did that I don't think, Cebu? Did you go to Cebu? No? yes, Cebu, yeah. Oh, you went to Cebu, okay. You know, for swimming. Swimming Yeah, the yeah. beach. You like the beach? Yeah, nice. Oh, nice. Are you washing your clothes? Yeah, I'm wearing less of my clothes. Okay. Yeah. Okay, nice. Nice to meet you. How many days are you traveling here in Europe? 2 weeks with my family, Mm-hmm. and tomorrow I will left to Florence. Oh, Florence tomorrow. Yeah, Florence. Okay. Oh, your family is also here? Yeah, the upstairs is Like family room? No, family room. Oh, nice. Good. Nice to meet you. Nice to meet you. So yun guys, there's a laundry area here. So I'm thinking of also washing my clothes because I have a lot of used clothes. Baka maglaba din tayo dito. Alright, thank you. And guys, ito naman yung hallway ng aming hostel. No, ang ganda kasi meron kaming laundry. Tapos ang bait pa nung Koreano. Tapos ito yung favorite ko. Low-key lang ako, nahiya ako. Ay. Ayan, meron kaming common area. Oh my gosh. Maganda to kasi magtatrabaho ako later. You can relax. Pwede ka maglaro ng foosball, kape-kape. Ang ganda. So far, ito yung pinaka-favorite kong hostel. Ito sa Europe trip ko. With my kitchen. Look at the kitchen. You can store your pwede kang bumili dito ng mga soft drinks or mga chocolates, coffee. This is the kitchen area. Paano? Ba't ayaw niya magbukas? Ayan. If this is full, try the fridge on the other side. There's also a fridge here, but I don't know how to open. Ayan pala. Ayan. Ala! Ang bango, meron nagluluto. Merong microwave. Oh my God, ang ganda. See, tapos pwede ka magluto-luto dito if you like. Ang saya. Favorite hostel ko so far sa Europe, guys. Super ganda. I like it. Especially this common area. Ang lawak ng common area. May computer. Oh my God, favorite hostel ko. Hey guys, meron din silang mga daily events. Pwede kayo sumama. May mga free walking tours. Like, ayun na, carbonara cooking class. Pizza cooking class. Wow. May mga karaoke night. So if you want to socialize, pwede. May mga merch din sila. Pwede nyo siguro bumili dito ng merch. Okay. My God, ang ganda ng host. Tapos ito yung outdoor area. Ang ganda ng outdoor area. Oh, ang ganda, di ba? Oh, pwede ka may mga duyan-duyan pa doon. Picture kayo for the gram, aesthetic, no? So, pwede kang kumain dito, oh my God! Guys, by far, this is the best hostel in my Europe trip. By far. Sobrang gandang-ganda ako. Nung pagtingin ko, sabi ko, oh, ang ganda. Hindi ko pala nasabi yung name ng hostel. Ang dami kong chika. This hostel is called Rome Hello. Rome Hello Hostel. 12-minute walk lang siya from the Roma Termine. Yung parang train station ng Rome. And I booked this mga 2,100 pesos per night. Of course, you can book that on Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook para mayroon pa kayong 5% discount. Super ganda. No, ito yung gusto kong hostel, yung parang ang laki ng common area. Doon, di ba, may working area, ang daming table, hindi kayo nagsisiksikan, may laundry, ang ganda ng kitchen, pwede ka magluto. Oh my gosh! Perfection. Highly recommended, guys. If you're going to Rome and you are on a budget,
pwede kayo magstay dito. Tapos yung nakilala kong Korean sa laundry pala, di ba? He's staying with his family. Meron doon sila mga family room sa second floor. First floor is more of hostel, yung mga bunk beds. Second floor is more of mga rooms, family room. So you can check that also kung gusto niyo, kung family kayo na magpupunta dito. Ang ganda ng common area. Ay, sold. Sold siya sa akin, guys. Recommended na recommended. Kakain lang ako. Pero parang kahit dito na lang ako tumambay. Alam mo yun, especially na parang nakaka 15 days na tayo sa 15 days ko na to sa Europe, guys. Minsan parang gusto ko na mag-chill na lang, ganun. So kung maisipan ko na mag-chill na lang, ang sarap tumambay dyan, no? Sana malakas yung wifi. Meron silang wifi. Binigay na nila din sa akin yung password. Dapat pala chinek ko muna, no? Sana malakas yung wifi para makapag-transfer. Ang dami kong ita-transfer na file sa editor ko. Minsan kasi sa dami ng files, isang oras, isang vlog, isang oras transferring of files pa lang. Alam mo yun? Kasi yung iba medyo mabagal yung internet sa ibang hostel. Sana dito maganda kasi ang ganda ng common area, no? But let's go and explore Rome. So ito yung vicinity ng aming hostel, guys. Ayan, 'di ba? Very Rome na Rome, yung ganitong architecture, and galleria. Ay taray, meron ng magandang sa harap namin. And that's our hostel, this one. Puro mga Koreans yung nami-meet natin lately, no, sa trip na to. Pero sa Europe talaga, guys, sa Switzerland, kahit saan kahit sa train, kung may Asian, kung ano yung Asian na pinakamarami nagta-travel, Korean talaga. No, sa trains, sa hostels, sa kahit saan ako magpunta, ang daming Koreans. And good thing naman kasi mababait naman sila, no. Kaya na may lumapit sa akin nung nag-ano ko ng maleta, di ba? Hindi ako nag-vlog, lalakad ako ng maleta. Tapos may lumapit na dalawang Chinese sa akin. Tapos China-Chinese nila ako. Sure, ganyan. Tapos sabi ko, sorry, I'm not Chinese. Tapos sabi, what? Sabi nila, ano ka ba? Sabi ko, I'm Filipino. Ang laki ng mata ko, guys, di ba? Ang laki ng mata ko para isipin nila na Chinese ako. Pero, ewan ko, minsan nga napagkakamalan akong Chinese. Yung isang ka-hostelmate ko, doon sa France, akala niyo daw Korean ako. Sabi ko, hindi ako Korean. Yung mga Korean, yung glass skin, tas mga iba yung itsura nila. Siguro nahihirapan sila mag-identify kung anong race ka. Kasi syempre, taga-Europe sila. Parang ako din naman, di ba? Nung hindi pa ako nakakapag-Europe, parang feeling ko isa lang yung mukha nilang lahat. No? Pero, somehow ma-identify mo yung mga Italian, may iba sa ilong nila no? Iba yung ilong nila, tapos parang more defined yung face nila. Yung mga Espanyol naman parang mga mestizo na Chinese, parang mga mestizo. Ganun. Oh my god, guys, sobrang nagagandahan din ako sa architecture ng Rome. Look! Ang ganda! Sa may hotel pa lang namin to, wala pa tayo sa tourist spot, guys. Wala pa tayo sa tourist spot. Pagkalabas pa lang to ng namin kalsada. Ang ganda. Ay, ang ganda ng architecture ng Rome. Di ba? Tas itong Rome, guys, it is the only city in the world that has country on it. Di ba? Kasi nandito yung Vatican City. The Vatican is an independent nation, independent state siya, no? So, treated siya as a separate country. So, nasa loob siya ng City of Rome. Di ba ang cool? Na city ka, tas nasa loob mo, may isang bansa sa loob mo. Andun si Pope. Bibisita tayo sa Vatican City tomorrow. A little trivia lang tayo. Alam nyo ba, ang Rome daw, in-establish siya ng dalawang twin brothers sila. Si Romulus, tsaka sino? Romulus. Si Romulus at si Remus. Tapos, di ba, dalawang twin brothers sila. Tapos syempre nung tumatanda na sila, nag-aagawan na sila ng power. Sino ba magti-take over ng lugar na to? Gusto ni Romulus siya, gusto rin ni Remus siya. So, nag-battle silang dalawa na parang okay, kung sino mas malakas sa atin, siya ang magro-rule ng lugar na ito. Tapos, hulaan nyo kung sino nanalo. Si Romulus or si Remus? Sino? Tama, si Remus. Si Romulus, guys. Si Romulus yung nanalo. So, pinatay niyo yung kapatid niya. Namatay yung kapatid niya. So, siya yung nanalo. That's why, pinangalan niya sa kanya yung lugar na to. Rome. Romulus. O, diba? Ganon. Okay, guys. Kanina nagugutom ako. Nawala yung gutom ko. Ba't ganon? No? Nalipasan na ng gutom. Nawala yung gutom ko nung nakita ko yung hostel. Sabi ko, ang ganda ng hostel. Na-divert yung attention ko. So, kakain pa ba ako? Parang di na ako nagugutom tuloy. So,
i-discuss ko muna sa inyo yung ating itinerary for today dito sa Rome, Italy. Alam mo, kahit wala pa ako dun sa mga tourist spot, parang masaya na ako dito sa sa city pa lang. Pero pupunta tayo sa Trevi Fountain, di ba? Very sikat yung Trevi Fountain, yung naghuhulugan ng coin, yung parang tak, di ba, ginaganon mo siya? Tapos sa Pantheon, you also go to Capitoline Lane, and then Frigidarium Gelateria. Ayan, sikat pala yung gelato dito. Mag-gelato tayo for today's video. And then number 5 is Trastevere, cute neighborhood. Tapos i-try ko daw yung Aperol Spritz. Pero nag-Aperol Spritz na ako kahapon. So I'm not sure kung ita-try ko pa yon. But yun yung 5 pupuntahan natin. And I think walking distance lang naman itong mga to. Hindi ko na maalala. Pero sinerge ko yung Trevi Fountain. It's just 13-minute walk from where I am right now. So diba? Very strategic yung location ng hotel natin. Walking distance lang from the Roma Termini Station and also walking distance from Trevi Fountain. And the neighborhood also is super nice. Oh my god. Diba? Ang ganda ng Rome. Nagustuhan ko yung Rome, in fairness. I like Rome. Tsaka meron kasi akong ex dati. Ang pangalan niya is Rome. Shout out sa ex. Shinout out yung ex. Hi, Rome. Kimi. Ayan, may mga ATMs na dito. Kung wala kayong cash. But Europe naman is mostly cashless talaga, no? May mga iba lang tindahan na kailangan ng cash. Wala, gusto ko yung vibe ng Rome. I like Rome. Kasi guys, may mga stores na dito kung gusto mong bilhin. Oh, may presyo na, 79 euros. Ito naman, 39 euros. Diba? Gusto mo yung tindahan nila, naka-display lang dyan. Oh, 29 euros, 59 euros yung sapatos. Anong store ba to? Dan John. Ayan, Dan John. Pero parang maganda yung store nila, no? Saldian, 50% off. Ayan, may mga ref magnet na sila. Hala, ang mura ng ref magnet sa Rome. 1 euro lang, ba't ganun? No, ang mura dito. Ay, bibili na ako ng ref magnet para kay mama kasi mura dito, 1 euro lang. Oh. Ito na yung pinakamurang ref magnet so far sa Europe. Guys, ito na yung pinakamurang ref magnet na nabili ko sa Rome. Ay, sa Rome? Sa Europe. 1 euro lang, oh. Colosseo, Roma. Ayan ma, dito ko talaga ito binili sa Rome ha. Baka isipin mo na naman sa DV, sorry sir. Tapos, ang thank you pala, akala ko Grazie. Grazia. Parang ganun nila pinapronounce, no? Parang may T, pero letter Z-I-E dapat. Akala ko Grazie. Parang Grazia. Parang nasa between siya ng Z tsaka Zia. Grazie. Grazie. Ganon, Grazie. Sa Spain, gracias, di ba? Dito, grazie. Sa dinaanan ko sa malapit sa hostel namin, lakad ako ng lakad dito. Parang walang pangit, no? Parang lahat ng buildings aesthetic. Ba't ay, ano to? Munisipyo? Munisipyo ng Rome? Tara, oh, may mga ganyan sila, mga old buildings. Ano kaya to? Guys, may dadaanan lang tayo na parang mahabang tunnel. So hindi muna ako mag-vlog para hindi ako makakot ng attention. May mga iba namang naglalakad din sila ate. Pero mahaba kasi yung tunnel na to eh. Guys, we survived the tunnel. Sobrang haba ng tunnel. Parang feeling ko hindi siya natatapos, no? Kapag gabi, medyo nakakatakot yata dumaan dyan pag gabi. Pero ngayon maaraw pa naman. So, Lavarn. Nasaan na yung Trevi Fountain? Oh, 4 minutes na lang. 4 minutes na lang nasa Trevi Fountain na tayo. Pakita ko sa inyo yung vicinity. Ang ganda talaga ng mga structure din dito sa Rome. As usual, no, alfresco dining. Mahilig talaga sila sa mga ganyan dito. Ayan, kanina pala naalala ko. Kasi ganito yung mga dito, di ba, mga bako-bako, yung daan nila. Yung dinaanan ko pa nga kanina, mas malala eh. Parang feeling ko yung luggage ko mag-give up na siya. Pag magpunta kayo dito sa Rome, dapat siguraduhin nyo na matibay yung luggage nyo. Kasi yung luggage ko yung parang mumors lang yan. Parang every time na aalis ako, hinihimas ko muna yan. Grabe yung pagdadaanan natin ha. Pero hindi ko naman gustong saktan ka. It's just that
Ganun talaga yung mga kalsada dito sa Rome, ha? So, himas-himasin nyo yung luggage nyo kasi parang feeling ko minsan gusto nyo na mag-give up. Na parang bubuka na siya. Sabi ko, wait lang. Wala pa tayong kalahati, ha? Just keep fighting. Yan guys, may mga prutas-prutas din sila dito. Gulay, kamatis. Is total na ano naman, naantala. Ha, ciao. Naantala yung pagkain ko ng pizza kanina. Parang na-attract ako sa nagbebenta. Hindi, joke ito. Yeah, one? Can I sit here? One moment, I clean the table. Alright, sure. Guys, parang na-attract ako sa pizza nila kasi 12 lang naman. Although, ay 16 pala. Pero may kasama ng soft drinks yata, oh. Sige nga, try natin yung pizza nila dito. Go. See. Ciao ragazzi. Diba? Sabi nila, grazie. Dito tayo sa labas para bida-bida. Ayan, natutuloy na yung ating lunch na nabitin. Ano na? First meal, 4 PM na guys. Saging lang yung kinain ko for the whole day. Let's go, mag-pizza tayo. Guys, pwede ba mag-cheat day na ako? Hindi na lang ako magdi-dinner kasi alas 4 na rin eh. Feeling ko mabubusog na ako hanggang gabi. Magpuprutas na lang ako mamayang gabi. Parang gusto ko mag-pizza tsaka mag-pasta. Parang gusto ko dalawa. Parang ayoko lang ng pizza. Gusto ko ng pasta, ha? Kakain ako kasi ang ganda ng ambience kasi, oh. Parang Italy na Italy. Diba? So, kakain ko. Tsaka hindi naman 16 yung isa. So, magkano yun? 16. Ay, 1,000 na yun, oh. 900. So, dalawang 16. 1,800. Pero okay na yan. Yun na lamang yung meal natin for the day, eh. Tsaka gusto ko talaga kumain ng masarap. Everyday cheat day. Wait lang. Ayan, ito yung mga menu nila guys for pizza. Ayan. Nagre-range siya ng mga 10 or 12. Ay, meron palang 10 or 12 lang. Ayan. Yung 16 yung may Coke. Ito naman, marami silang types of pizza. Tapos meron din silang pasta. Ano kayang kakainin ko? Carbonara. Amatriciana. Ano yun? My God, carbonara lang alam ko. Parang gusto kong kumain ng hindi ko alam. Yung mahirap bigkasin yung Tonarello al Pomodoro. Char. Guys, nagulat ako sa pizza. Akala ko para mga 1 slice ng pizza. Ang dami, ang laki pala guys. Look. 6 pieces of pizza. Tapos meron pang side. Ano ba yan? Oh my gosh, hindi healthy. Tapos this is their carbonara. Sabi ni Kuya carbonara yung nire-recommend niya for me. Tapos, dalawa daw yung drinks. Sabi ko, pwede bang isa lang? Sabi niya, same price pa din kasi may kasama na daw talaga siya na drinks. So, ang binili ko is Coke Zero na lang. Then, sabi niya, mag-beer ka na lang. Kaya mag-beer daw ako. My gosh. Super unhealthy, guys. I'm so sorry. But we are here in Italy. Kailangan ko matikman to. Dito sa Italia. Let's go. Hey, guys. I know that this is very unhealthy, but I'm so happy. Kasi imagine you're eating pasta and pizza in Italy, guys. Ang laki ng pizza, Diyos ko Lord. Okay, so this is margherita pizza. So may tomato, may olive oil, and cheese. Let's try it. Ang sarap. Ang sarap. Merong mozzarella cheese, tomato. Ang ganda ng combination. So yung olive oil is healthy, but I'm not saying that this pizza is healthy. Ang ganda ng combination. Ano siya? Walang lasa na parang lumalaban masyado. Perfectly blended. Oh my God. Tapos guys, nandito ako sa Italia. Oh. Oh my God, guys. Ang dami pala nito. Hindi na ako magdi-dinner, promise. Sobrang laki ng calories nito. Hindi ako magdi-dinner. Sakto pag gabi na rin naman, mga 4 something na. Tapos carbonara yung nirecommend ni Kuya. Gusto ko sana ibang pasta para, alam mo yun, may bragging rights kapag tinanong ka ng mga friends mo. Pag sabihin nila, di ba nag-Italy ka? Anong pasta yung kinain mo? Gusto ko yung hindi nila alam. So, kung sasabihin ko naman, Pomodoro, the cheesers, yung gano'n. Tapos sabi, ano yun? Di ba? Bragging rights na sana. Kaso carbonara daw sabi ni Kuya yung masarap. So, let's try their carbonara. Kasi pag sabihin ko to, anong kinain mo sa Italy? Carbonara. Carbonara. Pero try natin. Ito yung carbonara na guys. Close up. So, yan. So, ayan, di ba?
Ayan. Tapos merong mga bacon ba to? Or some meat. And then some parang parmesan cheese in here. Let's try and eat it. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yung carbonara nila, more on sa parmesan cheese yung flavor. May carbonara natin more on parang sa milk or ano ba yung carbonara? Milk, di ba? Yung parang gatas or ganon. Ito yung flavor niya parang coming from the parmesan and the meat. Kasi may mga ganitong meat, oh, parang bacon na hindi rin to pwede sa akin actually. Oh my god, wow. I love it. It's so good. You like it, sir? So good. I love it. Ang sarap, guys. Kailangan ko sabihin sa waiter na ang sarap kasi ang sarap. Yung carbonara niyo more on nanggagaling sa parmesan tsaka sa bacon yung lasa. Pero nandun pa rin naman yung may konting hindi masyadong milky nga lang. Mic drop. Ang sarap, guys. Pizza, pasta, pero if pipiliin ako, carbonara, guys. Oh my gosh. Parang carbonara is mga 9.9. Pizza is mga 9. Oh my god. Buti na nag-carbonara. Iba yung carbonara nila, guys. Hindi masyadong milk, pero mic drop. Ang sarap. Oh my god, mauubos ko yung carbonara. I'm so sorry. Hindi ako magda-diet. Ang sarap. Yung mga dumadaan. Tapos every time na dumadaan, parang nag-i-smell sila sa akin. Oh, nagvo-vlog pa ako. Kahapon yung birthday ko, di ba? Nag-risotto lang ako kahapon. Pero parang feeling ko mas ngayon yung birthday. Mas marami akong kinakain. Pero ang sarap, guys. If mag-i-Italy kayo, I'm not sure kung lahat ng restaurant, but this restaurant, what's the name? Pinsitali. Pinsitali. Oh my gosh, carbonara. Ano to? Margherita pizza. Kaso ang dami ng pizza. Pwede bang i-take out to? Hindi ata pwedeng take out. Ang sarap. Guys, merong something fried din itong ano kaya to. Kasama lang siya sa pizza. Oh my god. May mozzarella. Para siyang corn dog na may mozzarella cheese. Pero yung flavor niya, ay shock, sorry. Ano yan? Parang may kanin. Parang pa-alien na corn dog. Crunchy na kanin na mayroong kanin ba yung tawag dyan na parang may tomato sauce. Ano yung may mozzarella cheese. Oh my god. Super sarap pero super unhealthy. Medyo nag-guilty ako ng konti. Pero at the same time, natutuwa ako kasi ang sarap. Nagtatalo yung utak ko. Yung carbonara talaga nila kakaiba, no? Na-expect yung carbonara medyo matamis, di ba? Kasi sa atin medyo magatas yung carbonara. Or parang ma-creamy sa atin. Sa kanila more on sa parmesan, just a little salty because of the bacon, no? More on the salty side siya kesa sa creamy side. Hi guys! Hello! Ciao! Ciao, what's your name? Fabrizio, my name is Fabrizio. Fabrizio. Welcome in Rome. Welcome. Your carbonara is the best, guys. The best carbonara. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Grazie. Ciao! Ciao! Guys, nag-research ako kung pwede ko bang ma-take out yung pagkain sa Rome, Italy if hindi ko mauubos. Ang sagot sa Google, hindi daw siya usual na nagpapa-take out. Although some establishments would allow kapag mga tourist areas, nahiya akong pa-take out kasi parang hindi yata customary. So, ano, ubusin ko to? Parang hindi ko kayang ubusin. Sobrang dami. Hindi ko na talaga kaya ubusin. Like, super busog na ako. Kalahati lang sa pizza yung kain. That's fine. Although ayoko mag-say ng pagkain pero mahirap naman kung ipilit ko. Hindi siya healthy. Masaya na ako na nakain ako. Super happy ako sa carbonara and pizza. But don't waste food, guys. It's just that kung pwede lang mag-take out, iti-take out ko yan. Pas expecting kasi sa picture kasi ng pizza doon, nakala mo maliit lang, di ba? Ayun, no?
parang akala ko yung parang mga solo meal lang na parang good for one person, na parang alam mo yung pang isang slice lang na ganun lang siya pa square. Ang laki pala ng serving guys, pang sharing pala. Pang sharing pala yun. If ever bumili kayo ng mga pizza, usually malalaki talaga yung, kahit kanina yung binili ko sa train station, di ba bumili ako ng dapat nakakainin ko. Ang laki din ng hiwa, isang slice lang, pero ang laki ng slice nila. Hindi siya kagaya ng slice sa atin sa Pilipinas na maliliit. Dito talaga yung isang slice para mabubusog ka na. Guys. Hello guys. What's your name? My name is Fabrizio. I'm working in Rome in Pinzi, Italy, near Fontana di Trevi. My name is Manolo. I work in Pinzi, Italy, Trevi, via della Panetteria 12. Thank you so Thank you so much. Thank you guys. Grazie mille. Oh, grazie, molto grazie. gentile, grazie. Ciao. Okay, so po maraming kumakain sa kanila. Para naging sikat pa tuloy ako doon. Para ako naging celebrity. Kasi kinuha nila yung YouTube channel ko tapos finalo nila ako. As if naman maintindihan nila yung sinasabi ko. Good reviews no. Sorry. Nag-burp ako. Busog na busog ako. Ayun guys. Sobrang laki ng serving. Hindi ko in-expect. I'm so sorry guys. I don't mean na magsayang ng pagkain. Pero hindi ko talaga kaya ubusin. But the carbonara, so good guys. Okay, mag-Trevi Fountain na tayo. Na-distract ako, di ba dapat mag-Trevi Fountain tayo? Okay lang yan. So guys, yung total meal ko pala was 27,000. Pero parang good for 2 yung meal ko, no? Kasi dalawang drinks nga. Hindi ko naubos yung beer, hindi ko naubos yung Coke. So, 27 euros. Tapos nag-text na si Gcash. Nag-Gcash card kasi ako. 1,634. Kung dalawa kayo, kasi good for 2 na siya eh. Kung dalawa kayo, mag-ganon na lang kayo. Order kayo ng isang pizza, order kayo ng isang pasta. 1,600. So, parang ano lang kayo. 800, no? Tag 800 each lang kayo. Not bad na yun guys. Ang sarap ng pagkain. Kung 800 pesos. Italy. Guys, lakad-lakad na tayo. Going to Trevi Fountain. Gusto ko yung vibe ng Rome guys. I like it. And people are nice. No? Gelato. Oh my gosh, ito na pala yung Trevi Fountain. Akala ko yung Trevi Fountain guys is nasa loob siya ng isang building. Nasa labas lang pala siya. Ito. Yan na yung Trevi Fountain. Tapos, ayan o. Nasa labas lang. Tapos, doon lang ako kumain ng pizza o. I don't mind. I think you should pick. Okay, punta tayo. Ayun na pala guys. Trevi Fountain. Napapanood ko lang to sa mga videos dati. Oh, ayan na. Ang sarap ng kinakain nila. Prego. Oh my gosh, Trevi Fountain. Selfie tayo guys. Ayan guys, nasa Trevi Fountain na ako. Pero medyo madaming tao. Okay, selfie tayo. Kasama natin ito. Ayan guys. Trevi Fountain. Naki-family picture na lang din ako. Sige, ano muna tayo? Trivia muna tayo dito sa Trevi Fountain habang naglalakad tayo papunta doon sa harap. So famous siya for tossing coins, no? Ito-toss mo yung coins. If isang coin yung itoss mo, ibig sabihin babalik ka sa Rome. If dalawa, you will fall in love with an attractive Italian, which is yun yung gusto ko. Yun yung number 2. And number 3 is parang you will marry, ano na nga ba yun? I-marry mo ba yung jowa mo or i-marry mo yung current jowa mo? So pipili ka, either gusto mong bumalik sa Rome, isang coin, 2 coins kung gusto mong ma-fall in love sa attractive Italian, and 3 coins if gusto mo nang magpakasal. Parang nandun ako sa pangalawa. So 2 coins. Ala, paano kung hindi ako makabalik sa Rome? Hindi, kasi kapag yung pangalawa, if you fall in love with an attractive Italian, syempre magkakasal na kami. Kasal lang. So pag nakasal na kami, makakabalik ako sa Rome, di ba? So kuha ko sa inyo, 2 coins na kayo, parang hitting 2 birds with 1 stone. Fall in love with an attractive Italian para makabalik sa Rome. That's the goal. 2 coins, okay? So we're gonna toast na. Yan guys, try natin lumapit. Lumapit sa puso niya. Hindi, lumapit sa Trevi Fountain.
Wait lang guys, tiis-tiis lang kasi ang hirap makakuha ng time na parang walang, wait lang, yung bag ko dapat nasa harap lang. Ang hirap makakuha ng time na parang walang tao, lagi may tao doon. Diyan sa may harap. So, try ko muna. Tumingin pala dyan. Pwede dito na lang ako, ganyan na lang. May nakakaulang. May nakakaulang. May nakaharang. Sige, sa may gilid na nga lang tayo guys. Excuse me po. Yan, dito. Ayan, perfect. Oh, hindi ako lumapit. Taran! Ayan guys, nakalapit tayo. Tapos may mga marshals na nagpipito if super lapit ka. Super lapit na ba ako? Di ba hindi naman? Isa pa. Yay! Cherry Pop. Ay, wait lang. Ay, muntik ko na makalimutan mag-wish. Wait lang. 1 coin if gustong bumalik sa Rome. 2 coins if gustong ma-in love sa attractive Italian. 3 coins if gustong magpakasal. Dun tayo sa 2 coins, okay? Ready? Okay, dito na lang tayo sa malayo. First coin. Second coin. Oh my God! Siguro pagkalabas natin dito, meron na tayong Italian na ang alam ko lang na Italian words is grazie, tsaka ciao. Ciao is hello. So, sorry. Ayun lang. Nag-excite ako, charger. Nag-excite agad. Tapos yung mga coins pala na to, if nag-wonder kayo, saan napupunta yung mga tinatapon natin na coins, it goes to the charity naman daw. So meron namang patutunguhan yung mga tinatapon natin na coins, it goes to the charity. Tapos myth lang yung mga ganun-ganun ng coins ha. Pero sometimes myth could be, could come into a reality. Tapos kaya nauso yung mga pagtapon-tapon ng mga coins kasi before yung mga tao dito ginagawa talaga nila na nagtatapon sila ng coins sa mga karagatan, di ba kasi dumadaan sila sa dagat, tapos naniniwala sila na if magtatapon sila ng coins, yung mga gods of the ocean, ganon, poprotektahan yung kanilang journey, yung kanilang voyage. So, kaya nagtatapon sila ng coins, parang please take care of us, ganon. Pero syempre na-develop na lang, na-evolve na lang. Nagkaroon na ng mga myth na ganon, 1 coins, 2 coins, 3 coins, stuff like that. So merong couple na lumapit sa akin, parang Chinese, mukhang Chinese yung lalaki pero feeling ko sa States na nakatira kasi ang ganda ng English niya. Tapos yung jowa niya is parang European. Tapos sabi niya, excuse me, do you want a photo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, sure. Tapos sabi niya, yeah, after can you also take a photo of us? Sabi ko, oh my gosh, style ko yan ah. Style ko yan yung parang kunyari mabait ka na parang, hey, do you want a photo? Pero you're expecting something in return. Tapos siya very vocal. Sabi niya na, okay, but sure, please take a photo of us after. Hindi ako nagsasabi ng ganun eh. Parang gusto ko makaramdam. Or parang picturean ko muna. Tapos after ko mag-picture, tsaka ko lang sasabihin yung aking hidden agenda. Di ba? Yung kanya, pero maganda yung ganong ugali. Parang very straightforward ka sa mga gusto mo sa buhay. Ako kasi, to be honest, may ganun akong personality na sometimes hindi ko kayang i-vocally or freely express what I really want. Kasi sometimes I'm scared about what other people may feel or alam mo yun, baka hindi gusto ng ibang tao. Biglang, nandun na tayo sa mga ganong life lessons, no? Pero ang ganda nung, di ba, something that we can learn. Siya very, alam niya yung gusto niya. Like, hey, do you want to take a photo? But can you also please take a photo of us after? Para clear. But clear yung intention na niya na pipicturean kita kasi gusto ko rin ng picture. That's also a good attitude na very clear ka sa mga intentions mo sa life. Something that I should also learn. Kasi sometimes nahiya talaga ako. Photo check tayo ng mga kinuha. Medyo tagilid pero laban na yan. Or ba yung post ko yung mali? Pwede na ba yan? Pwede na siguro yan? Hindi ko angulo. Parang mas bet ko pa yung mga selfie ko lang. O di ba mga selfie ko lang yan? Parang mas bet ko yung selfie lang, no? Nasa na yung Chinese na yon? Inayos ko yung pagpicture sa inyo eh. Inayos ko, tas madami pa talaga yun para marami kayong pagpipilit. Parang wala akong mapupost sa kinuha mo sa akin, kuya.
But it's okay, I'm happy with my selfies. Sometimes talaga selfie na lang, no? Mas masaya pa ako yung 0.5 lang, yung Gen Z. Ganito ako mag-selfie, diba? Ito yung front. Yung nakaganon, tas 0.5. Ganyan, para mas gusto ko pa yun. But I'm happy already with... happy na ako sa selfie ko, sa totoo lang, look. Kahit nga maraming tao, okay na ako dyan, parang... Hey! Oh, diba? Happy ka dyan? Okay, so from Trevi Fountain, we're going to the Pantheon. So it's just an 8-minute walk from Trevi Fountain. So let's walk na lang. Sabi ko sa inyo guys, yung mga tourist spots sa Europe, usually talaga walking distance lang siya. Like 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. May mga times na 30 minutes or 40 minutes. Nilalakad ko pa rin para pwede kayo mag-train. But mostly talaga ganyan lang siya. So it's really, really important that if you're booking hotels, make sure that your hotels is within the city center para you can just walk around. Hi! Tapos, sabihin ko, na-distract ako kasi tinuturo niya yung camera ko. Parang, what's that? Sabihin ko, Kuya, ibalik mo yung train of thoughts. Nalimutan ko yung sasabihin ko. Guys, ang mura talaga ng ref magnet nila dito. 1 euro lang siya kahit malapit sa Trevi Fountain. No, kahit tourist spot, 1 lang. Actually, our hostel is merong tour ngayon. 7:30 PM. Merong walking tour na night. Ay, dapat nag-join ako. Pero kasi nag-walk na ako. Meron ino-offer sila na walking tour daw. Mamayang 7:30 PM. Pero mayroon yatang bayad. Or I'm not sure. Di ko natanong kung may bayad. Kung gusto ko daw mag-join. Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Kasi minsan gusto ko, I want to explore on my own. Tsaka may itinerary kasi ako. May nakasulat kasi akong itinerary. Pero if, for example, wala kayong itinerary, marami daw mga walking tours dito. You can just join. Pero minsan kasi mas nahihiya ako pag maraming tao, no? Shy type ako pag nasa grupo, ganun. Pag ako lang mag-isa, doon ko na ilalabas yung mga eme kung ano-ano. Wait lang, ano yung store na yun? Ako curious ako, guys. Ay, exit dito. Chocolate. Gelato. Yung guys, gelato store. Ang haba ng pila. Tapos, social lang kanilang design, oh. Pero pwedeng i-drop ko muna yung gelato today, guys. Bukas na lang tayo mag-gelato. Kasi parang feeling ko, ang okay na yung kinain ko today. Hindi na muna. Hello. I just finished the dinner. Thank you. But, ikaw yung gusto ko, kuya. Hindi yung food. Hindi yung food yung gusto ko. Si kuya yung gusto ko. Sabi niya, do you want food? Dapat sinabi ko, no, but I want you. Oh my gosh, yun na ba yung winish ko? Fall in love with an attractive Italian. Wait, parang I want food. Kimi. Guys, going back tayo sa gelato. Nasa itinerary ko na mag-gelato today, pero pwedeng bukas na lang. Hindi ko na talaga. Ayoko nang guys. Ang dami, OA na yung kinain ko today. Ha? Ko na lang, i-reschedule ko na lang yung gelato to tomorrow. Natin, gwapo noon. Wait lang. Harry Potter. Ang gwapo noon. Tapos, ayan. Back to the vlog. May nagtatagalog doon. I feel home. May narinig ako na Tagalog. So guys, we're 1 minute na lang. Nadating tayo sa The Pantheon. Ang ganda rin ng mga streets ng Rome, no? Gusto ko yung vibe ng Rome, guys. Hindi ko na-expect na ganun ko siya magugustuhan. I like Rome, no? Gusto ko yung vibe niya. Parang inulit ko lang yung sinabi ko. I like Rome. Gusto ko yung vibe. Ayun, napapatingin yung mga tao. Talaga yung pag-vlog mo, yun yung benefit ng mga tao. Ano yung hawak mo, na? Tsaka konti nagvo-vlog dito. Parang walang nagvo-vlog na European, no? Usually makikita mo nagvo-vlog mga Asian, mga Chinese, nakikita ko rin dito, no? Pero pag mga taga sa kanila, wala. Kaya parang nag-ano sila. Ano ba yan? Ano yan? So yun guys, we've arrived na sa The Pantheon. Ayan. So this is a Christian church, no? Ay, simbahan. Pasok tayo. Oo, church nga. Ay. Oo, church. So ito daw yung best preserved na building dito sa Rome. So siguro yung mga pinakalumang building sa Rome, ito yung pinaka-epitome na epitome ng parang old na building na preserve nila. Pero may mga nagsasabi na hindi na daw ito yung original na The Pantheon.
parang ano na lang siya, yung ni-remake, ni-remodel na lang. That's the Pantheon. Guys, parang may mga nag-field trip dito. Tingnan niyo yung mga itsura ng mga nag-field trip na. Ang pogi. No? Mga tagasan kaya to. Parang hindi sila mga, or mga Italiano to, no? Mga guwapo. So yan guys, meron palang entrance. Kasi merong mga ticket sila pinapakita. Wala akong ticket. So, baka hindi na ako pumasok. Pero sige, ano na lang, sneak peek mula from the outside. So, ganyan yung ano niya. Ganyan yung itsura niya, oh. Christian church nga siya, no? Kasi may cross, oh. Yan. You can get inside. Parang mura lang naman yung ticket. Chinek ko online, parang mga 5 euros lang. Or mga 300 pesos. Papasok ba tayo? Pinag-iisipan ko, or explore na lang natin yung parang neighborhood niya dito. Kasi parang may square sa katapat niya, eh. Ayan, oh. Tara! Yan guys, sa harap meron ulit mga alfresco dining. Hilig nga kasi nila yung mga ganyan na, yung mga alfresco dito sa Europe. So, if you may want to consider, if gusto nyo kumain dito malapit. And then, may fountain sa harap. So yun guys, pumipila ako para bumili ng ticket. Pero apparently, parang sold out na yun for today. Ayan, parang di grade out na yung 13. So I think wala nang available slot for the day. So yan guys, uwihan na. Naka-grade out. Kanina na-click pa yung 13. Ngayon kasi January 13. Mas mahaba kasing pila kanina. Tapos ang available schedule na 6 to 6:30. Tapos ngayon yung mga Koreans, ayun, hindi na nila matik yung 13. Check ko ngayon isa. Nag-decide sana ako na papasok na lang ako sa Pantheon kasi sayang naman, 'di ba? Sabi ko nandito na ako, 300 pesos lang naman. Pasukin na sana natin. But then, ayun na nga niya. Ayun yung mga Koreans, 'di ba? Oh, hindi na sila nakaano. Paano sila nakabili? Ayan o, grade out na. Wala, nagsisialisa na sila. Nagsisialisa na sila kasi grade out na yung 13. So, okay. Maybe not for us. But if you have time guys, meron lang sila mga bilihan ng ticket sa labas. Kung gusto nyo pasukin yung Pantheon. Guys, since hindi tayo makapasok dito, we proceed to our next itinerary, which is the Capitol Lane. Ay, Capitol Line pala. Capitol Line. It's a 16-minute walk from here. Pag mag-train 15 minutes, mag-walk na lang tayo guys. Tsaka ang dami ko nakain, so it's okay. It's a good exercise. So let's walk for 16 minutes. And guys, we've just arrived at Capitoline Museum. Ang laki niya pala, no? Okay, super laki na museum. Tapos yung dinaanan ko papunta dito, medyo hilly siya, no? Ayun, no? Kung makikita nyo, medyo may pa konting hiking. Ayan, medyo pababa. Andun yung lupa, di ba, oh? So, medyo paakyat yung papunta dito. Tapos itong Capitol Line, very famous siya kasi this is the oldest building that collects yung mga paintings, arts, mga exhibits. So sa buong mundo, ito yung pinaka matanda, no? Oldest building that collects paintings, arts. And then very famous din siya kasi this was designed by a renowned artist. Walaan niyo kung sino. Nasa Ninja Turtle. Charing, Michelangelo. Diba yung sa Ninja Turtle? Michelangelo, Donatello. Charing, Michelangelo, no? Which is, ano siya? Italian painter, sculptor, artist. He's a genius, no? Naririnig ko lang yan siya, diba? Si Michelangelo, no? Kagaya ng mga Da Vinci, gano'n. Naririnig ko lang ng mga Da Vinci, Michelangelo. Si Michelangelo is Italian sculptor, painter, artist, or I don't know kung ano pang abilities niya. Basta he's a genius. So yan, he designed that. Siguro meron din siya mga paintings inside. Pero apparently, it's under construction, no? Is it under construction? Kasi may mga nakikita kong mga parang gano'n, parang pag-construct yung mga hagdanan. Anong tawag dyan? Scaffolding, eh. Scaffolding. Scaffolding. Oh, palito ko. Naisip ko yung word na yun. Scaffolding. Pero makakapasok ba tayo? Parang yung nakikita ko mga pumupunta dito, nagpicture lang sila dito, tapos aalis na.
Kasi iba nag-picture, aalis na. Parang hindi nyo papapasukin yung building. Let's see if we can get inside. Ayan, may mga papasok. May mga papasok tapos sige nga magtanong ako. Hi, do we need ticket to go inside? Yes, with the ticket, yes. I can buy ticket. How much is the ticket? Ask her the ticket officer. Alright, thank you so much. You're welcome, sir. Thank you. Tanong ako ng ticket. The ticket is 15 euros. So siguro mga 900 pesos. But then sabi ni ate girl, buti mabait siya. Sabi niya na the last entry is 6:30. Tapos magka-close na daw yung museum ng 7. It's currently 6:03. Meron pa naman tayong mga few minutes. Pero sabi niya, if you want, you can come back tomorrow. But I'm not sure if I have time tomorrow to come back here. Pero if ever lang gusto nyong bisitahin yung museum, yung mga paintings ni Michelangelo siguro, yeah, hanggang 6:30 lang yung last nila na entry. Tapos parang sinasabi ni ate na medyo late na, kaya sabi niya if you want you can come back tomorrow. But yeah, dito na lang tayo sa labas. One last look. But if you're into arts, paintings, museum, I think you will love this. This is your paradise, no? So dapat pumasok kayo. Agahan nyo na lang mga hapon, ha? So I think that's it. That's the end of our vlog. Meron pa akong nasa itinerary yung gelato, which bukas ko na lang siya gagawin. And then may isa pa akong pupuntahan is Trastevere, which is a very cute neighborhood daw dito sa Italy. But my camera is only 4% na lang, which means ang haba na ng vlog. So I think I have to end the vlog na muna today. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito sa Roma. Sa Rome, no? I loved Rome. I love Rome, guys. Hindi kayo na-expect na malalove ko yung Rome. I love the vibe. People, generally nice, no? Everyone na naka-interact ko, super nice. So I like it. Yeah, I love Rome. So I also recommend that you visit Rome. Bakit may umaanong sasakyan, maingay? Ayun. And then again, you can stay sa aking hostel. I-recommend ko ulit, Rome, hello. Hello, love, goodbye. Rome, hello. Ayan, wait lang. Parang ang ingay kanina. Meron yatang ambulansya ba yun? Or mga polis-polis na mga maraming sasakyan. But yeah, I just wanna highly recommend my hostel talaga. Rome, hello. If you're a family also, meron silang mga family room, no? I love the location. I love the hostel. Excited na ako umuwi mamaya para mag-chill, ganun. So you may consider that. You can book that on Klook using my code Marvin sa Klook, guys. Again, maraming salamat. I'm still gonna walk around and we'll go to Trastevere, and then tomorrow we'll visit Vatican City. I'm still thinking kung pumunta ako sa Florence kasi a lot of you guys are telling me to go to Florence. And then yung mga nakikilala kong mga Koreans, lahat sila pupunta sa Florence. So parang na-intrigue ako, ano bang meron sa Florence? Why is everybody talking about it, no? Kaso meron na kasi akong itinerary na Vatican City tomorrow. Siguro I will wake up early. Mag-early ako sa Vatican City para pagka lunchtime, we can have a day trip to Florence. I will update you guys kung anong magagawa natin tomorrow. But yeah, that's our plan. Maraming salamat rin sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!